So, good morning po sa kanilang lahat. And it's a brand new Sunday. So, it's the first Sunday of the month of September. It's Burmans na po. Amen? Amen. Amen. So, for us Filipinos, sabi nga po, Burmans is the start of the Christmas season. Amen? So, marami pong masaya na, maraming nagpapatutog. Though, di ba nga po, it's still pandemic, marami pa rin pong hindi makalabas, marami pa pong mga restrictions, but one thing is for sure, that God is always with us. Amen? Amen. So, handa na po ba tayong umawit ngayon sa ating Panginoon? Amen. So, kayo pong mga nasa live stream na nanonood, samahan niyo po kami at tayo po umawit sa Panginoon. Let's continue to trust the Lord. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya because God is in control. Amen? So, alamin lang po natin, we should trust, we should obey, we should know what God's will for us is. Amen? So, patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord, let's go for our hands for the Lord. Oh, dear God, we ask for your favor. Come and speak through this thing. Oh, we desire you. I just want to be where you are. Dwelling your presence, oh God. Oh, I want to walk with you. And I will climb this mountain. And I step on the shore. And I have chosen to follow. Be by your side forever. Lord, be by your side, Lord God. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want for my life. It's yours, oh God, it's yours. You will have your way. We are done in this way. Oh, I want your will to be done. And I will climb this mountain. And I'll step on the shore.
want for my life. So God is yours. Do your will, have your way. Do Lord God is His way. Want your will to be done. Is out there, yes, oh Lord, and I step on the shore, and I have chosen to follow. Be by your side, be by your side forever. And I will not disappear, and I'll step on the shore, and I have chosen to follow. Be by your side forever. Oh, yes, God. And I will not disappear, and I'll step on the shore, and I have chosen to follow. Be by your side forever. Yes, oh Jesus, be by your side forever. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, oh Lord. Hallelujah. Tunay nga, Lord, that you are a good and faithful God. Hallelujah. Amen. Saan man kami mapunta, we want to be by your side, Lord. For we know that you are in control of everything, Lord. Hindi mo kami pinapabayaan. You will not forsake us. Hallelujah. You are always faithful, Lord. And all we want to do, Lord Jesus, is to obey you, to know your will, to offer our lives to you, Lord God. Hallelujah. Ikaw lamang. You're the reason why we're here. You're the reason why we're holding on. Because of you, Lord God. Because of your power, because of your grace. Hallelujah. Help us, Lord, to always commit our lives to you, Lord. Na patuloy na magtapat, magtiwala sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Let's continue worshiping songs to the Lord as we offer our lives this day, Lord Jesus. To our Lord. Hallelujah. Let's sing this song. Hallelujah. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take.
I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your once again. Let's make this a prayer song. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yes, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Yes, Lord. Lord, have your ways in me. Jesus. Oh, Jesus. Oh, worship your name, oh God. Oh, have your way, oh God. Have your way, Lord Jesus. Manguna ka sa amin, Panginoon. Let your will be done, oh God, in our lives, in this place, in this country, in the world, Lord Jesus. Oh, have your way. Have your way, Lord God. Oh, we worship your name. We trust and worship your name, oh God. We give you praise. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We worship you, God. God, we offer our lives to you. We give you our hearts and everything, Lord. Ikaw po ang patuloy na manguna sa bawat isa sa aming Panginoon. Sa mga nanonood, sa mga nakikinig, saan mang dako sila naroon. Your presence, Lord God, is with them, Lord Jesus. Hallelujah. Have your way, Lord. We worship you, we adore you, Lord Jesus. We give you praise, we give you praise. Hallelujah. Let's continue that attitude of worship as David opens us in the word of prayer. Yes, Lord. Jesus. Lord, saan po sa aming bigay, Lord God, sa buhay na ito, Lord God. Sa service na ito, Lord God. Alam mo, Lord, nandito ka sa aming presensya na ito, Lord. Lord, sa aming service na ito, Lord. Sa magsasalita, Lord God, bless niyo po siya, Lord. Lord, sa mga taong nakikinig ngayon, Lord God, sa kanilang mga bahay nila, Lord God. Kayo po bahala sa kanila, Lord God. Sa naitisan, Lord God, na isang-isip na isang puso nila, Lord God, inyong salita, Lord. Lord, I know, Lord God, your will be done, Lord God. Lord, I just want to say thank you for everything, Lord God. Sa lahat, sa blessings, sa protection, sa COVID na ito, Lord God. Alam namin, ikaw ang bahala sa amin, Lord God. Again, all the praise and glory, Lord. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless you all. Praise God. God is so good. Amen. Kaya tayo po'y nagpapatuloy dahil po napakabuti at napakabuti ng ating Panginoon.
Amen. Sige po, if you have your Bible, turn with me sa book of Romans, chapter 12, verse 1 after verse 2. Romans 12, 1 to 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y saglit na dumako sa Diyos sa panalangin. Sige po. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Sige. If you're watching the live stream, taas po natin. It's a point of contact na lumalapit po tayo sa Diyos. Amang Banal, salamat sa unang linggo ng September. It's September 5. At sabay-sabay kami nagpuri. At ngayon naman po ay mag-aaral po kami ng iyong salita. Basbasan mo ito. Ikaw po ang dahilan ng buhay, hindi ang trabaho, hindi kung ano-ano, kundi ikaw lamang. Salamat! At muli pong busugin ang aming gutom na kaluluwa sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Salamat! Banal na Espiritu, magsalita ka. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat po'y magsabing, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Our topic, dahil Pasko na, diba? It's September, burn na. Is entitled Discerning the Will of God. That's our topic. Discerning the Will of God. Sige pa. Discerning the Will of God. Yung alamin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Number 1, be not conformed to this world. Huwag po tayong umayon sa takbo ng mundo, sa mga ginagawa at nangyayari sa mundo. Be not conformed to this world. Now, letter A, conformity defined. We should define it. Anong ibig sabihin ng conformity? It is a pattern. It is the desire one to be like someone else. Gusto mag-desire. Gusto niyang alamin kung itong taong ito ay pwedeng gayahin. Yun po ang tinatawag ng conformity. It is often afraid to be different. Ayaw niyang maging iba. Kaya naging gaya-gaya siya. He conformed to this world, to the pattern of this world na kailangan po natin halapin sa ating buhay ng Panginoon. Now, letter B, conformity defected. Doing what others do. Ito yung ginagawa ng iba. Kaya may conformity. Kung paano siya magsalita, kung paano siya magbihis, kung paano siya kumilos. Yan po daw po ng conformity. Complicated, especially sa mga advertisement. Kaya nga may advertisement, pag nakita mo yun sa TV, bibilin mo yun. Gagayahin mo yun. Uy, nakakatulong magpapayat. Uy, nakakabigay lakas. Kaya ginagaya. Yun po ang tinatawag na conformity. Now, letter C. Conformity, then danger. Ano, bakit danger and conformity? Sasabi sa Matthew 7:13, basahin natin to. Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Meron daw pong gate, may pintuan na napakalawak at maraming dumadaan doon. Pero hindi nila alam, it's for distraction. Pwede silang wasakin. Ang pagpunta po sa langit ay may kipot. Masyado parang iskimita. Pero ang pagpunta sa impyerno ay napakalawak. At hindi natin alam, is for our distraction. Everybody say, distraction. Sabi mo sa katabi mo, distraction. Sinisira ng mga bagay-bagay nito ang ating buhay at akala natin pag gaya mo sa mundo, ito ang usong pantalon, ito ang usong cellphone, ito ang usong laro. Hindi natin alam, it's for our distraction. O sa pangalawang verse, 1 Corinthians 15:33. It's knowing the wrong things. Do not be misled. Bad company corrupts
good character. Pwede po tayo magkaroon ng kaibigan, pero kung ang bad company, kilala mo ba? May kakilala ka bang bad company? Hinihila ka sa kasamaan. Pwede ka naman tumikip. Pikim lamang eh. Hindi ka naman magiging addict niya. Hindi ka naman magiging lasinggero niya. Itong larong ito, okay lang to. Now, think about those people na hinihila ka sa kasamaan. That's conformity. That's the danger of conformity na umaayon sa takbo ng mundo. Now, sabi rin dito sa 1 John 2:15 to 17, do not love the world. Huwag mong mahalin ang mundo. Bagamat dito tayo nakatira, nandito ang ating mahal sa buhay, nandito ang ating kaibigan, ang best friend, ang laro mo, yung LM mo, yung Facebook mo, andyan lahat yan sa mundong ito. Pero ano sabi? Do not love the world. Bagamat dito tayo humihinga, dito tayo umiikot, pero huwag daw po nating mahalin ang mundong ibabaw na ito. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong mahalin ang mundo. Tingnan mo, sabi mo yan, huwag mong mahalin ang mundo. Ang mahalin natin ay ang ating Panginoong Jesus na nagbibigay sa atin ng buhay na magpatuloy. Now, number 2, be transformed by the renewing of your mind. That's number 2. You transform yourself sa iyong isip na ikaw ay magbago. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Sige, sabi mo, magbago ka na. Siguro itsura mo hindi na magbabago. Siguro yan, amoy mo hindi na magbabago. Pero nung ugali, yung isip ay pwedeng magbago. Now, under letter A, under number 2, transformation defined. Dinefine ang transformation. Ano ibig sabihin yun? Now, sa Greek word, ang tawag dito ay metamorpho. That's the Greek word. Now, what does it mean? To change into another form. Kaya nga may pelikulang Transformer. Tama ba yan? Nag-transform sila. Huwag daw tayo makiayon sa takbo ng mundo, pero mag-transform tayo sa gusto ng ating buhay na Panginoon. Katulad ng uod. Yung nasa, akala mo ang pangit-pangit, tapos nung maya-maya, naging caterpillar na. Gumanda na. Yung sa ating Panginoong Jesus na nasa bundok siya, may transformation ng Panginoon. Yung mga Kristiyanong naglilingkod sa Panginoon, sa service sa Panginoon, nag-transform. Kaya kaibigan, kababayan, kung gusto mo mag-transform, unang-una, mahalin mo ang Diyos. Pangalawa, maglingkod ka sa Diyos. Marami, nasa isip nila, mahal nila sa Diyos, ang Diyos. Pero wala naman silang oras. Pwede sila mag-pray, pero wala silang oras sa Bible. Tinatawag nila ang kanilang sariling Kristiyano daw. Kristiyano na sa puso siguro. Pero kung sa totoo, at i-define natin itong transformation, no? Tayo'y magbago ayon sa gusto ng Panginoon. Sabi mo yan sa katabi mo, tayo'y magbago sa gusto ng... Ulit. Tayo'y magbago sa gusto ng ating Panginoon. Transformation ang tawag doon. Now, letter B. Transformation defected. Ano dito? Christians, are you undergoing a complete change? Ikaw po ba ay dumadaan sa totally pagbabago? Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Ulitin mo yan. Magbago ka na. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, we should express God's character and God's conduct. Dahil naniniwala tayo, we should be like Christ. Sabi mo sa katabi mo, we should be like Christ. Amen? Maging katulad tayo ng ating Panginoon. We are to transform, hindi nahihila ng sanlibutan, kundi we are to transform like Jesus Christ. Huwag lang po natin sabihin, ikaw ang Panginoon natin, kundi sundin natin at gawin ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Now, hindi ito po nanggagaling sa ating mismong kalakasan. Nangyayari ang transformation dahil makapangyarihan ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan ang bumabago sa mga tao.
Amen? Kaya, hindi po ako naniniwala na mahirap magbago. Kung talagang willing kang magbago, 100% kang ibibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Yung bisyo, yung mga pangit na ugali, alam po ba nyo? Kaya at pwedeng baguhin yan ng Panginoon. You transform for Jesus Christ. Everybody say that. You transform for Jesus Christ. Nagbabago tayo para kanino? Para sa ating buhay at makapangyarihan Panginoon. Amen? So sa trabaho, nakikita niya yung glow, yung karakter ng Panginoon sa iyong kaibigan, sa iyong kapitbahay, sa iyong kaklase. Ano nagtatransform? Ang pag-ibig ng ating buhay na Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin ang buhay ng Panginoon. Everybody, let's give a clap of praise to God. Dahil yan ang plano at gusto ng ating Panginoon. Now, letter C. Transformation develop. Dapat po pala nag-transform sa Panginoon ay dinidevelop natin, lalo natin pinapaganda. Tingnan mo yung buhay mo sa Panginoon, yung relasyon mo sa Panginoon. Nade-develop ba yan? O sasabihin mo na ako, dito lang ako sa live stream. Hanggang mamatay ako, nasa live stream ako. Sabi nga po, tingnan mo nga ang prioridad mo. Tingnan mo nga kung ano gusto mo pang gawin sa Panginoon. Siguro marami sa atin, alos lahat sa atin, gustong mabuhay. Totoo yan. Pero ang nakalimutan natin, ang nagbibigay ng buhay ay ang Panginoon. Ang nag-iingat sa atin, ang nagpapagaling sa atin ay ang Panginoon. Ang nagbibigay sa ating mga pangangailangan, sino? Ang ating Panginoon. Kaya, kapatid, kaibigan, kababayan, kung wala kang oras sa Panginoon, ang buhay natin ay nagkakamali. Because He is the strength of our life. Amen? Now, 2 Corinthians 5:17 na sabi dito. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sa bahay ba niyo, napansin na ba niyo new creation? O kung dati kang tamad, mas naging tamad ka. O nung dati kang palamura, lalo ka naging palamura. Now, hindi po yun new creation. Sa kaaway po yun. Nag-conform ka sa kaaway sa mundo. Pero dito, idinidiin ng Panginoon kung ikay na kay Kristo, the old has gone. Amen? Dito sa mga nag-aaral sa inyo, no? May face-to-face pa nung leeg mo, pag-exam ang mahaba. Umaasa ka sa katabi mo, mag-uopiyak ka, sakit yun, walang old. The old has gone. Magmula ngayon, sasabihin mo, Lord, itataas ko na ang bandera ng totoong Kristiyano sa trabaho. Baka minsan, kung mga unbeliever pa ang medyo namamansin sa'yo, ikaw, pinakamasungit. Ba't ko sila papansinin? We should walk in a godly character. Amen? May makakapansin o wala, may nagpapasalamat o wala, pinapakita mo sa mundong ibabaw na ito, ikaw ay bago ng nilalang. Amen? Can you say amen? Amen. Dahil ang Panginoon, it renew our minds. Itong ating mga isipan ay nakatingin on things above, nakatingin sa Espiritu ng Panginoon, nagre-renew, nagtra-transform tayo, lumalakas tayo sa ating Panginoon. Dahil hindi kailangan mag-quit, hindi kailangan umayaw. Tayo ay kailangan na mas lumapit sa ating buhay na Panginoon. The big question is, are you willing to let God and His Word transform you? Amen? Willing ka ba na baguhin ka ng Diyos at Kanyang salita? Can you say amen? Amen? Babaguhin tayo ng Diyos, babaguhin tayo ng Kanyang mga banal na salita. Kaya po, ang buhay Kristiyano ay kaya natin. Hindi po mahirap. Hindi mahirap sumunod sa Panginoon bagamat andyan ang mga problema, nandiyan ang mga kabigatan. Kung susunod ka sa Panginoon, ay may gagawin ang Panginoon na makapangyarihan. Pwede ba natin palakpakan ang buhay ng Panginoon? Amen. Dahil totoo at totoo ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Everybody, let's stand up.
na sa ating topic ngayong umaga, discerning the will of God. Not your will, not what you want, but what the Lord wants. Kung ito ang iyong dalangin, hinihiling ko na itaas mo yung kamay mo. It is a point of contact that we believe that that is good. Panginoon, salamat at ikaw lamang ang maaasahan namin. Minsan, ginugulo kami ng problema, binubulag kami ng kaaway upang hindi makita ang kalooban mo. Pero sinabi mo, huwag kaming mag-conform, huwag namin gayahin ang mundo, kundi mag-transform kami, maging iba kami, maging transform kami katulad ng aming Panginoon. Huwag mong hayaan na sabihin namin hanggang dito na lamang kami, kundi babaguhin mo at babaguhin ang aming buhay. Salamat! Dahil sa iyo at para sa iyo ang aming buhay, Panginoon. Pagpalain mo rin ang aming communion. Ito'y ibibigay namin sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. As the worship team will come at ito po ay as yung ating tinapay at sasaro ay ibibigay po ngayong umaga. Hope that you have na tinapay dyan, meron po kayong mga saro upang makasabay rin po kayo sa communion ngayong umaga. Wala pa po tayong face-to-face. Pero ang ginagawa namin sa church at ginagawa niyo sa bahay ay sabay-sabay po tayong nagko-communion. Hallelujah. Amen. Sabi po sa 1 Corinthians 11, verse 24, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Now in verse 25, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Ang tinapay po ay simbolo ng katawan ng Panginoon. Pinahirapan. Ilagyan ng koronang tinik, sinaksak, hinataw ng latigo habang uhaw na uhaw, pinainom ng suka at ipinako sa krus. Pero ang pinakamaganda po, sabi po ng Bible, sa kanyang mga latay tayo ay nagsigaling. Pinagaling po tayo ng Panginoon. Ano naman yan? Simpleng karamdaman, malubhang karamdaman, ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Ang saro po ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Dugong walang kapantay. Kahit po ipagsama ang lahat ng ating dugo, kailanman hindi natin kayang hugasan ang ating kasalanan. Ang dugo lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang pwedeng maghugas ng ating kasalanan. Sige po, communion ay oras rin ng kagalingan. Sumabay ka, manalangin tayo, maniwala ka, nagpapagaling ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa oras na ito na pinapaalala mo sa amin na ikaw ang dakilang manggagamot. Sa iyong mga latay kami ay nagsigaling. Simpleng karamdaman, malubhang karamdaman, ang aming kaibigan, mahal sa buhay o ang aming sarili, ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Salamat sa tinapay na ito dahil naniniwala kaming ikaw ang magbibigay kagalingan sa aming karamdaman. By your stripe, we are healed. Salamat rin, Panginoon, sa saro na simbolo ng iyong banal na dugo. Kailanman hindi kami karapat-dapat, kahit anong bait namin, kahit kami na pinakamabait na magulang, pinakamabait na anak, pinakamabait na boss, pinakamabait na empleyado, kailanman hindi namin kayang hugasan ang aming kasalanan. Ikaw lamang ang pwedeng maghugas ng aming kasalanan, Panginoon, sa iyong banal na dugo. Salamat sa sarong ito na hinugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabing, Amen. Kainin po natin ang tinapay, in all of it. At in po natin ang saro, drink all of it.
birthday celebrant. And afterward, it's a challenge po tayo sa ating pagbibigay ngayong umaga. And Brother David Gaya will challenge us or mag-uumpisa po ito sa ating birthday celebrant and wedding anniversary. Hello. Good morning, church. Pagamat nasa live stream lamang tayo ngayon, we still want to celebrate with those people na magsi-celebrate ng kanilang birthday for the month of September. Ngayon din po sa mga merong wedding anniversaries and sa mga kung meron mga bibinyagan din, we want to celebrate those celebrations with you guys. So for now, we will sing happy birthday para sa Panginoon, maraming salamat dahil binigyan niyo po muli ng panibagong taon. Lord God, ang mga magsi-celebrate ng kanilang birthday, wedding anniversary for the month of September. Lord, I pray na bigyan niyo po sila ng protection, Lord God. Kung sila man po ay merong naganapan, Lord God, I pray na patuloy niyo po bigyan ng protection ng kanilang pamilya at lalong-lalo na po, Lord God, ang bawat na tao na pupunta sa kanilang bahay, Lord. I pray na patuloy niyo po kaming patuloy niyo po silang i-bless, Lord God, sa kanilang pag-aaral man, sa kanilang trabaho. And I pray that they will be victorious, Lord God, and I pray that your will always be done in their lives. Muli tinataas ko, Lord God, ang mga celebrants for this month of September. As we pray, in Jesus' name, Amen. So for now, sa ating offering, we will be showing you the details for our offering. Sa video, kung nais nyo po mag-send to our video account, the account number is 0006-301-42491, and for our GCash account, it's under the name of Jemima Fresco, and the number is 0998-978-2760. We want to thank you for your continuous support sa Light of Life family, and for now, we will end the service through through prayer. Lord, I pray again sa Light of Life family, Lord, I pray and we want to thank you dahil patuloy niyo po kami ginigising. Bawat umaga, Lord God, binabalik niyo po ang aming puso't diwa sa live stream nito, Lord God. Lord, sabi niyo nga sa inyong salita na kapag kami po ay pinili namin, Lord God, ang inyong will, Lord God, pinili namin na magbago, Lord God, ang past mistakes namin, ang aming past sin, Lord God, ay mawawala na dahil meron ng new creation na binibigay sa amin. Lord, I pray na patuloy niyo po bigyan ng protection ang bawat Light of Life members, Lord God, ang kanilang mga pamilya, Lord God, kanilang mga mag-anak, Lord God. Lord, I pray na ilayin niyo po kami sa sakit, ilayin niyo po kami sa pahamak. And I pray na ibalik niyo po kami next Sunday sa aming live stream. And I pray na soon, Lord God, ay makapagkita-kita na po ulit kami. Binibigay namin at tinataas namin lahat sa inyo as we glorify in Jesus' name. Amen. See you guys again next